Welcome back sa ating channel mga ka-DIY. Today ay pag-uusapan po natin ang isa sa madalas na hindi pinapansin pero sobrang importanteng network sa power circuit. At ito ay walang iba kundi ang snubber network. Kung nasunugan ka ng MOSFET o relay contact sa project mo, malaki po ang chance na kulang ka ng snubber network. So basically, ang snubber network po ay isang protection circuit na ginagamit para mabawasan ang mga sudden voltage spikes, noise at ringing sa mga switching circuit. Alam niyo po kasi kapag nag-off ang MOSFET o iba pang mga transistor na mayroong inductive load kagaya ng relay at chopper transformer, yung inductive load po ay nagre-react tulad ng isang inductor. Kasi ito po ay nag-iipon ng energy sa kanyang magnetic field habang may dumadaloy na current. Ngayon kapag bigla mong pinutol yung supply current o kapag nag-turn off yung transistor or yung MOSFET, yung inductive load mismo ay hindi agad pumapayag na huminto ang current. Dahil ang isa sa katangian ng isang inductor ay ang pag-resist sa any sudden changes sa current. Kaya kung nawalan ng current yung inductor, yung magnetic field po nito ay asahan mong magko-collapse. At habang nagko-collapse yung magnetic field, sinusubukan nitong ipagpatuloy ang daloy ng current sa pamamagitan ng pag-generate ng reverse voltage spike. At itong spikes na to mga ka-DIY ay pwedeng umabot ng daang-daang volts na kadalasan siya rin sumisira sa mga switching components. At para maiwasan yan, dyan napapasok ang trabaho ng snubber network. May tatlong common types po ng snubber network. Ito yung RC, diode at yung RCD. Kapag sinabing RC snubber network, ito po ay composition ng resistor at capacitor in series. Nilalagay po ito across sa mga switching devices or load at ang rule nito ay para i-observe at i-dissipate ang transient energy. Kapag sinabi namang diode snubber, ito naman po ay ginagamit para sa DC inductive load kagaya ng relay o motor. At ito rin ay mas kilala bilang flyback diode or freewheeling diode. At kapag sinabi naman na RCD snubber network, ito po ay ginagamit sa mga high-frequency circuit kagaya ng SMPS, kung saan ito ay may composition ng capacitor, resistor at diode na sabay-sabay na gumagana para mabilis na i-discharge ang mataas na voltage spike. Ang snubber network po ay madalas mong makikita sa mga circuit katulad ng motor driver system, half-bridge and full-bridge DC-DC converter, relay driver circuits, SMPS at maging sa PFC circuits. Dahil kung wala po ng snubber network ang mga yan, asahan mo na magkakaroon ka ng EMI noise, ringing, or even components failure. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo yung kahalagahan ng isang snubber network. So setup po natin na to is mayroon tayo ng isang relay bilang isang inductive load. Gagamit din po tayo ng isang oscilloscope para ma-monitor ang waveform dito sa ating setup. Gagamit din tayo ng isang signal generator na nag-generate ng square wave output na siya namang nagda-drive ng isang transistor. Nakasetup din yung ating power supply sa 12 volts. At syempre, hindi po mawawala sa ating setup ang snubber network. Ngayon ay hindi po natin kinabit ang snubber network. At kung napapansin nyo dito sa ating oscilloscope, mayroon po tayo ng mataas na voltage spikes kada switching ng relay. Ngayon ay lalagyan po natin ng snubber network. At kung titingnan po nating maigi, yung waveform na nasusukat dito sa ating oscilloscope na wala po yung voltage spikes at naging mas stable yung waveform na nasusukat natin. At syempre, less stress na rin sa transistor. Ngayon naman ay meron po tayo dito ng isang lumang SMPS board. Ayan. At ituturo ko po sa inyo kung saan natin dito makikita ang snubber network at the same time ano po ba yung palatandaan ng pagtingin natin ng isang snubber network sa isang power supply. Okay, so palagi nyo pong tatandaan na ang snubber network ay hindi nalalayo sa MOSFET at saka sa chopper transformer. So palaging malapit yung snubber network sa dalawang components na to, sa MOSFET at saka sa chopper transformer. Tandaan nyo rin po na pagdating sa mga SMPS, ang palagi pong ginagamit nila dyan na snubber network ay ang RDC snubber network.
which is ito ay composition ng resistor, capacitor, at saka diode. Ngayon, kung titingnan natin yung areang to, meron dito ng diode, meron din dito ng diode. Mayroon din ng resistor at mayroon din ng resistor at mayroon din siya ng capacitor. Ngayon, alin ba sa dalawang to yung snubber network? So, pagdating sa ganyan, syempre, titingnan mo yung connection ng MOSFET. So, kung titingnan natin yung likod ng MOSFET or yung terminal ng MOSFET, ito po. Ito yung kanyang gate. Yung middle pin naman is yung drain. At ito naman na nasa dulo is yung kanyang source. Ngayon, si MOSFET, siya yung taga-switch ng chopper transformer. And kada switching ng chopper transformer ay mayroon po ng voltage spike na napuproduce itong chopper transformer. And para ma-dissipate or matanggal yung voltage spikes or ringing na nagagawa nitong chopper transformer, dyan na papasok yung snubber network. Ngayon, kung susundan natin yung middle terminal ng MOSFET or yung drain ng MOSFET, ito po ay nakakabit sa chopper transformer. And pagdating sa areang to, mayroon pa ng isang components which is malamang isang diode. At ito po yung snubber network. So, yung diode na to, kung titingnan natin, ito. Ito yung diode na yon, which is nakakonect naman sa resistor na 100K na nakaparallel naman sa mylar capacitor. Ito. Sa madaling salita, ang snubber network po dito sa SMPS ay itong tatlong to. Yan. Palagi itong magkakasamang tatlong components na to. Yung resistor, yung diode, at capacitor. At hindi po nalalayo yung tatlong to dito sa chopper transformer at saka sa MOSFET. Lagi po ninyong tatandaan yan kahit sa ang design or topology pa man ng isang SMPS. Yan po yung palagi kong palatandaan. So ngayon naman is ipapakita ko po sa inyo yung actual na trabaho ng snubber network dito sa isang SMPS. So gumamit po tayo dito ng isang step-down transformer nang sa ganun ay para mapababa natin yung ating supply voltage. Para kung sakali man na magkaroon ng mataas na voltage spikes kapag dinisable natin yung snubber network is magiging safe pa rin itong ating oscilloscope. So ito po yung switch at ito po yung control natin sa pag-disable at pag-enable ng snubber network. So sa ngayon makikita nyo po meron po tayo ng malinis na square wave na nasusukat dito sa ating oscilloscope. Ngayon is i-disable po natin yung snubber network. At kung nakikita nyo po, bigla po tayo nagkaroon ng mataas na voltage spikes. At kung napapakinggan nyo dito sa ating SMPS, meron po siya ng buzzing sound. So imagine kung mataas na supply yung ginamit natin dito, paniguradong sisibakin niya yung ating MOSFET. So bago po matapos ang video na to, tandaan po natin na maliit lang ang snubber network. Pero malaki po ang ambag nito sa protection ng ating circuit. So if you learned something today, don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating napakasimpleng channel. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat. Pwede po kayo mag-iwan ng comment dyan sa comment section below. Huwag nyo rin kakalimutan i-hit ang like and subscribe. Pa-hit na rin po ako ng notification bell para maging updated kayo sa ating mga future upload. Muli, ako si Andrew Electronics na nagsasabi